Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-submit ng mga supporting documents sa pag-a-apply ng SSS Maternity Benefit para madali lang ma-approve. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon guys, wala nang paligoy-ligoy, diretso na tayo dito sa pag-submit ng supporting documents sa pag-a-apply ng SSS Maternity Benefit Application or yung tinatawag na MAT2. So dito guys, marami talagang nalilito at naguguluhan kung ano-ano daw yung mga supporting documents na kailangang isubmit nila kasi marami talagang documents na matatanggap ninyo kung kayo ay nanganak na. So ngayong araw na to ipapaliwanag ko sa inyo kung ano lang yung mga documents na kailangan ninyong isubmit at kung paano ninyo isasubmit yan kasi isang picture lang yung kailangang isubmit dito. Yes po, isang picture lang talaga yung kailangan ninyong isubmit. So hindi po pwedeng dalawa kasi isa lang yung tinatanggap ni SSS. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano-ano yung mga supporting documents na kailangan ninyong isubmit at kung paano or ano yung gagawin ninyo para isubmit ito ng isahan lang. So ngayon, sasagutin ko na yung tanong ninyo, diretso na tayo dyan kung ano yung supporting documents na kailangan lang ni SSS or kailangan lang ninyong isubmit. So based sa aming experience, ang sinabit lang namin ay yung live childbirth na galing talaga sa City Hall, yung may SELD na. Tapos yung OR or yung official receipt na galing sa City Hall. Yes po, tama yung rinig ninyo. Yung dalawa lang po na supporting documents ang sinabit namin. Pero ngayon alam ko magtatanong kayo, paano ko ginawang isubmit yung dalawang supporting documents? Iisa lang yung pwedeng isubmit kay SSS. So may mga paraan ako ituturo sa inyo, panoorin nyo na lang, baka makatulong sa inyo sa pag-submit ninyo ng mga supporting documents. Pero teka lang pala guys, may important reminder ako sa inyo or advice sa inyo, pagkakuha ninyo ng Certificate of Live Childbirth doon sa City Hall, doon magbabayad kayo. So for example, hindi mama ng bata ang nag-process. So ipagpalagay na lang natin yung papa niya or yung relatives or lolo, lola ng bata yung nag-process. So advice ko sa inyo, dapat ipangalan sa mama ng bata yung OR. So sabihin nyo doon, pwede bang ipangalan sa mama ng bata yung OR kung hindi mama ng bata yung nag-process. So kagaya sa akin, ako yung nag-process. So pangalan ng mama ng bata ko yung nilagay doon sa OR. Mas maganda kasi yun kasi pag submit ninyo ng resibo, pangalan ng mama yung nandun sa OR, tapos pangalan ng mama yung nandun sa SSS mismo. So magkatugma na lahat yung nasa live childbirth na mother, tapos yung OR, tapos yung sa SSS account. So magkatulad lahat, so mas madaling i-approve ni SSS. So balik na tayo doon sa pagpicture. So pwede nyo pong picturean isa-isa yung live childbirth at yung OR na galing sa City Hall guys. Pwede nyo picturean isa-isa tapos i-collage nyo. So pwede kayong mag-download ng mga application na pwedeng mag-collage ng mga picture. So pwede nyo pagtabihin itong dalawa tapos yun na po yung isasubmit niyo kay SSS. So make sure lang guys kapag nag-collage kayo, pag zoom in ninyo, nababasa pa rin yung details doon sa live childbirth. Kasi napakahirap talaga kasi napakaliit ng details doon. So make sure kapag zoom in ninyo, nababasa pa rin yung details doon. Pangalawa, pwede nyo pong ipascan yung live childbirth at yung OR. Mas maganda din po ipascan kasi mas klaro siya. At kung nascan na yung dalawang documents, pwede nyo na pong i-collage yan. So same pa rin, pwede kayong maghanap ng mga application na pwedeng mag-collage ng mga picture. Reminder lang po, pagkatapos nyo i-collage yung mga picture, dapat i-try nyo i-zoom in, zoom out kung nababasa pa yung mga details doon sa supporting documents. Kasi nag-try ako niyan, may mga apps talaga na ganyan. Kapag katapos mong i-collage yung mga picture, kapag zoom in, zoom out mo, medyo blurred na yung mga details doon. Kaya naisip ko baka mare-reject lang ito ni SSS. Pero may mga apps talaga na malinaw pa rin yung mga details.
Pero sa amin, ang ginawa namin ay nag-download kami ng application na CamScanner. So ito po yung logo ng CamScanner. So hanapin nyo na lang po sa Play Store ninyo. So pagkatapos, buksan nyo na po yung CamScanner na application na dinownload ninyo. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito i-click nyo na lang po itong camera, itong nandito sa baba, itong may square. And then, picturean nyo na po yung dalawang supporting documents na pinagtabi ninyo. So, bali sa akin guys, ganito po yung pagka-picture ko. So, ganito yung pagkatabi nila. Nandito yung live childbirth at yung OR na galing sa City Hall. So, bali tinakpan ko na lang yung mga details na nandyan. Tapos dito sa taas guys, make sure na naka-on yung flash ng inyong cellphone para mas malinaw talaga yung kuha ng mga details. At pagkatapos may makikita na kayong ganito pagkatapos nyo yung picturean. So dito i-try nyo na lang zoom in zoom out kung malinaw na ba yung mga details na pinicturean ninyo. So kung okay naman at wala ng problema, i-click nyo na po itong check na nandito sa baba, itong may square. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So para ma-download at madiretso na sa gallery ninyo, pwede nyo i-click itong tatlong dot na nandito sa taas. So itong may square guys. At pagkatapos, i-click nyo na po itong Save to Gallery. So, ganun lang kadali at mapupunta na sa gallery ninyo. So, yung na-save ninyo na picture, dito nyo na po i-upload yan. So, dito sa drop file here or click to upload, i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos, hanapin nyo na lang po yung picture na i-upload ninyo. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So kung may check na yan, so pwede na kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po itong next. So bali ganun lang kadali mag-upload ng supporting documents based sa aming experience kay SSS. So bali June 2 nanganak yung misis ko pero June 9 na ako nakapag-submit kasi hindi namin na-process diretso kasi medyo busy pa. Pagkatapos June 19 na-approve na ni SSS yung application ko. Pero depende pa rin yung approval kay SSS guys. Meron ako nakita sa Facebook na isang araw lang. Pagkasabit niya ngayong araw na to, kinabukasan na approve na diretso yung sinubmit niya. Pero merong iba naman na umabot pa ng 12 working days bago na-approve ni SSS. So kagaya nito, June 19 approve yung application ko. Tapos pagka-check ko sa SSS account ng misis ko, may na-receive siyang notification na kagaya nito. May nakalagay na maternity. So pagka-click namin, ganito po yung lumabas. May nakalagay na date approved tapos yung amount na matatanggap namin. Tapos dito sa baba may nakalagay na the benefit will be credited to your nominated disbursement account within 5 to 7 working days. So yun yung iniisip ko. So June 19 tapos pagka June 23 na-receive na ng misis ko yung pera sa kanyang GCash account. So bali hindi na siya umabot ng 5 to 7 working days. Nasa 3 working days lang ata kasi may holiday pa yon. So ganun lang kadali guys.